Ipahayag ang balita na ang Diyos dito'y darating. Maghanda sa Kaniyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwang. Siya ay may taglay na karunungan, at siya ay makatarungan. Sa tao siya ang kailangan, na sa Kaniya'y kaliwanagan. Ipahayag ang balita na ang Diyos dito'y darating. Maghanda sa Kaniyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit ng mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyon, papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkaganon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay.
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo ay iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoong nagliligtas, sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.
kung mayroon pong magandang bagay na nangyayari sa panahong ito ay yung batid na ng lahat kung ano ang problema. Maraming nangyayaring pag-aalsa, maraming nangyayaring pagsasama-sama para manawagan, para gisingin pa ang bayan, ang ating pamayanan. Yun po ang isang maganda pong nangyayari ngayon. Kung ikaw dati wala kang pakialam, ngayon nararamdaman mo na, may pakialam ka na. Kung dati parang dinadaan-daanan mo lang yung mga usapin, nung ating makita kung gaano kalaki yung problema, ngayon ay interesado ka na. Yun po yung maganda. Alam na natin ang problema. Gayunpaman, may dalawang bagay tayo na dapat bantayan sa ating sarili. Dalawang bagay. Una, batid nga natin yung problema, pero ang sana maiwasan natin ay yung paniniwalang hindi tayo bahagi ng problema. Alam natin yung problema. Pero baka naman puro na lang tayo turo dito, turo sa kanya, bintang kay ganito, suspecha kay ganyan. Baka magaling po tayo na makita yung problema sa iba at hindi natin nakita na tayo ay bahagi ng problema. Kaya naman lumaki ang problemang iyan na ganyan dahil tayo din naman po ay naging bahagi ng proseso. Doon pa lang sa halalan. Sino ba naglagay sa kanila? Sino ba bumoto sa kanila? Sino ba naakit sa 500? Sino ba naakit sa 3,000 o 5,000 pinakamataas na? Sino ba tumanggap nito? Sino ba nagpabayad? Sino ba ang naniniwala sa padrino system, sa lagay-lagay? Tayo rin naman po, di ba? Tayo rin naman bahagi ng problema. Kapag tayo ay nangungupit, kapag tayo ay nandadaya, bahagi po tayo ng problema. Yan ang wag na wag po nating kakalimutan. Dahil oo nga may problema, kapag hindi natin naisali ang ating sarili sa problema, hindi po malulutas yan. Iikot lang tayo ng iikot. Pero may pangalawa, iwasan at bantayan natin ang ating sarili. Yun bang may problema na, tapos pinagkailapan natin na tayo bahagi ng problema, pero nakakatakot yung pangalawa rin. Hindi tayo bahagi ng solusyon. Hindi tayo bahagi ng solusyon. Na hinahayaan mo na lang ang iba para sumolusyon, maghanap ng kalutasan sa problema, naapektuhan ng lahat. Hayaan mo na lang sila. Yun po ang nakakatakot din. Hindi na nga natin nakita ang sarili natin bilang bahagi ng problema, hindi pa rin natin nakita ang ating sarili na bahagi ng solusyon. Nasaan ka? Diba? Nasaan tayo? Tagamasid. Tayo ba ay nanonood na lamang? O usigang, sabi nga dati. Usi. No? Hindi pa natin nakita na tayo bahagi ng solusyon. Doon papasok po yung ebanghelyo sa araw na ito. Tingnan niyo ang Panginoon. Marami na siyang pinagaling. Pingkaw, bulag, pilay. Pinagaling niya yung lahat. Nung matapos niya lang lahat ng kanyang ginawa, meron pa siyang napansin. Ano yung napansin niya? Yung mga walang sakit. Yung hindi niya pinagaling. Sino yon? Yung mga taong sumusunod sa kanya.
na 3 araw nang sumusunod sa kanya, ano ang sabi niya? Gutom na po sila. Sabi niya sa kanyang mga alagad, ang daming sumusunod sa atin, 3 araw na ngayon, I'm sure nagugutom na sila. At ano ang ginawa ng Panginoon? Hindi niya pinauwi agad-agad. Hindi niya sinabing, total, kusa naman kayong sumunod sa akin, pwede ba umuwi na kayo dahil magugutom kayo dito? Hindi niya dinisown, ika nga, no? Hindi niya inalis ang sarili niya sa nangyayaring kalagayan ng mga sumusunod sa kanya. Bagkus ano sabi niya? Huwag natin silang pauwiin. Baka sa daan pa lamang, dahil sa gutom nila ngayon, mahilo pa yan. Kaya anong sabi niya? Ano ba meron kayo dyan? So nakita po natin, number 1, na si Jesus nagboluntaryo na gumawa ng paraan para dun sa mga sumusunod sa Kanya. Pero meron pa siyang sinabi, ano ba ang meron kayo dyan? Ang sabi nung isa, meron pong 7 piraso na mga tinapay at mga ilang pirasong isda. Bakit tinanong ni Jesus yon sa kanyang mga alagad? Nais isabihin ng Panginoon, kayo, ang solusyon sa nangyayari ngayon, maaaring manggaling sa inyo. Ano meron kayo? 7 tinapay? Akin na yung 7 tinapay. Parang isinasama niyo yung kanyang mga alagad para maging bahagi ng solusyon. Nakuha niyo po yon? Hindi na lang siya nag-magic. Peng, okay na, may tinapay na dyan. Meron diyang isda. Okay, buffet na kayo, eat all you can. Hindi. Ang ginawa ng Panginoon, ano ba meron kayo dyan? Gusto niyang maging bahagi ng solusyon yung kanyang mga alagad. Kahit gaano pa kakaunti, kahit 7 tinapay lang yan at ilang maliliit na isda, aka na. Ang mahalaga sa Panginoon, maging bahagi kayo sa nangyayari sa ngayon, sa solusyon ng problema natin sa mga taong ito. Malinaw na ang Panginoon ipinararating sa kanyang mga alagad. Oo, may problema. Pero kayo at ako, pwedeng maging bahagi ng solusyon. Yun po ang hamon din sa atin ng Panginoon para sa bayan natin o para sa ating pamayanan. Na wag nating basta na lamang talikuran yung dapat na responsibilidad o pananagutan natin sa nangyayari sa ating kapaligiran. Total problema naman nila yan. Tayo naman maayos mamuhay. Hindi ganun ang Panginoon. Total sila may problema dyan. Tayo, wala naman tayong inaapakan. Pero ang tanong, meron ka bang itinataas? Meron ka bang ibinabangon? Wala kang ang tinatapakan, pero meron ka bang tinutulungan na tumayo? Yan ang problema, no? Yung po ang mas nakakatakot minsan. Aminin man natin, bahagi tayo ng problema, pero nakakatakot, hindi mo nakita ang sarili mo na bahagi ng solusyon. Malinaw po ang mensahe ngayon ng ating Panginoon sa pagbasa natin. May problema at may problema sa bayan, sa inyong lugar, sa barangay, sa inyong kapitbahayan, sa inyong loob ng pamilya, sa inyong opisina, trabaho. Sana atin pong maging malinaw sa ating isip. Naging bahagi tayo ng problema, at pwede tayong maging bahagi ng solusyon. Ang kinin po natin na kailangan din nating magbago at ang kinin din po natin ang responsibilidad para tumulong at mag-ambag. Dahil ang nakakatakot ay yung umaalingaw-ngaw sa ating kalooban, hindi ako bahagi ng problema at wala akong magagawa, wala akong maibibigay na solusyon. Hindi. Malinaw ang Ebanghelyo. Kung ano man ang nangyayari ngayon, bahagi tayo ng problema at pwede tayong maging bahagi ng solusyon. Magsitayo na po ang lahat.
Magsumamo po tayo sa Diyos para sa ating bayan. Sama-sama po nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng pandilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit balikat, at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sigipin ang kapwa, kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo, kaisa ng kapwa-tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin. Kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Noong tinuruan tayo ng Panginoong Hesus, tumawag sa Diyos bilang ating Ama, tinuturuan din niya tayo na ituring ang ating kapwa bilang ating mga kapatid. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Come, O Lord, visit us in peace, that we may rejoice before you with a blameless heart, and to you we lift up our soul. Let us live justly and devoutly in this age, as we await the blessed hope and the glory of our great God. Come, O Lord, visit us in peace, that we may rejoice before you with a blameless
blameless heart, and to you we lift up our soul. We await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will change our mortal bodies to conform with His glorified body. Come, O Lord, visit us in peace, that we may rejoice before you with a blameless heart, and to you we lift up our soul. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na December 4, bukas na po ito Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga magnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris Office at ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco, para ang kapwa ay mailigtas, upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtan naming kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang kapayapaan at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.